So hi guys, for today's video, samahan nyo kung ikwento ko sa inyo kung paano ako naging Darna at naging Narda. Charot. So, noong April 14, 2026, bigla akong nirush sa hospital because of severe vomiting and abdominal pain. So, kahit nakainom na ako ng pain reliever, parang walang nangyayari Hirap na akong huminga at ang sakit-sakit talaga ng likod ko. So, ginawa naman ng Fatima ang best nila at sinabihan nila ako na kailangan ko magpa-surgery ng nasa 300 plus na bill, ganon. So, syempre, hindi tayo ready sa ganong kalaking bayarin nung panahon na yan. Sabi ko, no, lalabas muna ako ospital. So, nagpirma muna ako ng waiver dahil hindi ko kayang mawala yung bato ko, charot. And waiting pa kasi ng MIR. So, kung nakakonfine ako doon, mas lolobo yung bill. So, sabi ko, sa labas ko na lang papagawa. So, after ko magpa-MIR sa ibang lugar, dahil malapit yung eye scan doon sa Chinese General Hospital, nagbaka sakali lang din naman kaming magpa-check up. So, nagtanong-tanong kami doon. Pero dahil may na-contact na si Jenna na doctor sa online, so, tinry namin. Nagpunta kami kay Doc, nagpa-check kami. And yes, kinabukasan, agad, in-schedule ako ni Doc for ERCP kasi naninilaw na talaga ako, be. Dilaw na dilaw. So, kinabukasan, bumalik kami for ERCP because it cost 60K. And hoping na matanggal na sana si Batong Bato. So, ayun, nagulat kami, guys, kasi pagdating doon, swero ka lang din agad. Ayan, waiting ako dyan, nagtatrabaho pa ako niyan bago ako ma-ERCP. So, ERCP is a procedure kung saan sasalaksakan ka nila ng camera sa lalamunan mo at i-check nila doon yung mga abdominal emerald mo. Kung saan, pwede na rin nilang tanggalin yung bato talaga. Ganon. So, endoscopy talaga ang tawag sa kanya. Abbreviation lang yung ERCP. So, after nun, guys, paggising mo, papalakarin ka na talaga nila agad. After nun, umuwi rin kami. Kaya lang, hindi pa natanggal yung bato. So, in-explain ni Doc, dahil hindi pa natanggal yung bato at nakabara pa siya, kaya ako nag-yellow, nilagyan niya muna ng stent para lumuwag yung daanan nung bara. Para makadaan yung mga bile doon sa mga ugat. At mag-wait ng 2 months para tanggalin ulit. So, pagbalik ko dapat, ERCP ako at laser at laparoscopy para matanggal ang abdo. So, syempre, baka tanungin nyo ako, hindi ba ako nagpa-second opinion, third opinion? Naka-10 opinion na nga ako, guys. At halos lahat ng doctor na napagtanungan ko ay ang ino-offer nila ay open surgery. So, nagtaka na kami kasi bakit si Doc hindi nag-open surgery? So, habang naghihintay ako ng 2 months, nagpa-solar muna ako, tinrabaho ko muna lahat ng trabaho ko, inayos ko muna yung mga orders nyo, yung mga tarot readings natin. At syempre, habang nag-aalaga ako ng mga bata, nag-i-stock na ako ng mga pagkain nila at pera na maipon para dun sa surgery ko. So, sa dami ko nga asikasuhin sa loob ng 2 months, nagpa-birthday pa ako. Syempre, birthday ni nanay tsaka ni Yonang. Kailangan kong mag-asikaso ng party, guys. So, hindi hadlang yung pagkakasakit nyo para mabuhay pa rin ng normal, guys. Kasi hanggat binibigyan kayo ng Diyos ng kinabukasan paggising nyo, dapat nagtatrabaho pa rin kayo, chares. Nakapaglabas pa nga ako ng bagong item, oh. Nakapagpakulay pa ako ng buhok ko. And yes, nakapagpasaya pa rin ako ng family members. Kasi yun naman talaga kaya tayo gumagawa ng pera, di ba? So, syempre nangamba rin yung family ko sa kailangan mangyari sa akin ng surgery. So, pinahaba ko talaga yung buhay ko, guys, dahil kailangan ko umattend ng birthday ni John. At nirequest ko talaga sa doctor ko na baka pwedeng sa 10 na lang ako i-surgery, hiwa-hiwa, ganyan. Kasi 1 month ang pagalingan kung may hiwa ka talaga, guys. Pero after ng birthday, hindi ko na makontak si Doc. Kaya nag-request ako kay Jenna kung pwedeng tanungin niya si Doc Virgilio Lo ng Chinese General Hospital kung pwedeng magpa-schedule kasi nahihirapan talaga akong huminga. Pero hindi kasing hard nung katulad sa ER ng Fatima. Kaya lang, hindi available yung schedule ni Doc. So hanggang next week pa kasi punong-puno yung schedule niya. So ako na lang yung nagtanong sa kanya personally kung kailan next week yung available na schedule. Tapos nag-reply din siya kung kailan ko gustong ipagawa kasi sabi ko medyo uncomfortable na sa akin. Tapos sabi ko kung pwede today, tapos sumagot siya na i-check daw niya yung schedule niya. Tapos sabi ko if ever today, Doc, anong pwedeng i-prepare? Ayun, sabi niya mag-fasting ako. So hindi na ako kumain, guys. Tapos biglang nagsabi si Doc na pwede na daw today as in today. So naloka ang lola mo, buti di ako kumain. At ayun, mukha nagpa-special na lang ang portion. Biglang nalate ako. So from Valenzuela to Chinese General Hospital, muntik nang lumipad si Kuyang Grab para mapapunta na ako sa ospital. Pagdating namin doon, mabilis lang nag-fill up lang kami ng mga form para sa PhilHealth, ganyan-ganyan at ibang info. Tapos sinuweruhan na nila ako, guys. At sa gulat ko, ako lang ang nandun na pasyente. For check-up lang yung nakikita nyo sa video. Tapos, may nauna kasi sa aking senior, so priority nila yun.
Pero late talaga ako sa schedule ko kasi dapat 12 o'clock, nakaswero na ako. Ayan, habang nagpe-prepare si Doc doon, binalikan niya rin naman ako ng tanong. Hindi daw ba niya ako inoferan ng open surgery kasi pwedeng biyakin niya na lang daw ako para isahan na lang pagtanggal ng abdo ko tsaka ng bato. So habang nagpapaalam ako kay admin na matutulog lang ako saglit kasi tatanggalin yung bato ko at kailangan niyang mag-comment para magkapera kami. Nagre-reminisce kami ni Doc na, ay Doc, hindi mo ako inopera ng ganon, laparoscopy lang ang nai-offer mo sa akin. Tapos, chine-check niya ulit yung mga papers ko. And then, naalala niya na ulit yung history ng aking background. So, in-explain niya lang na tatanggalin ang stent at ang bato. So, yun na. Pinatulog na ako. So, saktong 3 o'clock, pinatulog nila ako. And then, ayan. After 1 hour, guys, tapos na. Natanggal na yung stent, natanggal na din yung bato. Tapos, sabi ni Doc sa akin, nung pagkagising ko, kinalkal na rin daw niya yung abdo ko. Healthy naman daw siya. So, hindi siya kailangang tanggalin. Ayan yung hose na pinapasok sa bibig na may camera. Naka-ultrasound yan. So, baka kasi akala nyo binubudo lang nila kayo. May pruweba silang ilalabas. So, dito pinakita nila sa akin, nila-laser nila yung bato at pina-flashing. Uulitin ko, guys, kaya hindi kailangan tanggalin yung abdo ko, guys, kasi wala siyang laman na bato. Nandun na, nakalabas na, nakabara na. So, habang nagle-laser sila dyan, natutulog ako niya ng tahimik ng 1 hour. Tapos, hindi ko alam lahat ng nangyari. Kasi pagising mo, para ka lang nagpamassage. Pat, kayo na yung mga bato. Wait lang mo sa abulin ko, konti. So, ayun, natanggal na nga si bato ni Darna. At sabi ko kay admin, gising na ako. After nun, diniscuss ni Doc na hindi kailangan tanggalin yung abdo ko at manahimik na lang ako sa bahay. Hindi ko kailangan ng surgery at laparoscopy. Pansamantala. Dahil, baka sa future, magkaroon ako ulit ng bato, yon doon na nila ako kakatayin. So, salamat Doc talaga, Virgilio Lo Jr. Siya ay Internal Medicine, Gastroenterology, Advanced Endoscopy, Doctor for Adults, Digestive, Liver, and Pancreato-Biliary Specialist. Matatagpuan niyo siya sa Chinese General Hospital and Medical Center, Medical Arts Building, Room 614, Monday, Wednesday, and Friday, 4 to 6 p.m. Pwede niyo rin siyang chat sa Facebook sa Pinoy Gastro. Mahahanap niyo si Doc at very responsive siya. So, wala namang binigay sa akin reseta si Doc kasi sabi niya wala naman akong sakit. Pinababalik niya lang ako after 2 months para makita kung pag nagpa-ultrasound ako ay may mamumuubang bagong bato sa aking abdo at kung kailangan na ba siyang tanggalin talaga. At dahil healthy naman siya, so na-save na muna natin si abdo ngayon. Yun lang guys. Bye!